Kaya mo bang manatili sa piling ng isang tao na walang pangarap sa buhay dahil mahal mo siya? Hanggang saan kaya ang kaya mong tiisin kahit alam mo na nasasaktan ka na? Magandang araw po sa inyo, Panyero. Ang aking kwentong ibabahagi ay nangyari ilang taon na ang nakararaan. Ngunit hanggang ngayon po ay sariwa pa rin sa akin ang lahat. Dati ay hindi ako naniniwala sa kulama. Ngunit isang pangyayari ang nangyari sa buhay ko ang naging dahilan para mabali ang hindi ko paniniwala sa ganong klase ng itim na kapangyarihan. Nagsimula po ang lahat nang pinili kong sumama sa aking dating nobyo. Sa umpisa ay maayos naman siya, ngunit nang nabuntis ako at nagkaroon ng anak, ay doon na nagsimula ang kanyang pagbabago. Ambo, baka naman pwedeng kargahin mo muna si baby. Kanina pa siya umiiyak eh. Baka kabagi na yan. Bakit di ka magkarga sa kanya? Total, ikaw naman ang nakaisip eh. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita naglalaba ko rito? Basa ang kamay ko at hindi ko siya makakarga. Sige na, Ambo, buhatin mo na siya. O kaya ipagtimpla mo na lang ng gatas. Nakahiga lang naman eh. Hoy Emma, wag mo ko simulan ha. Talo ko sa sabong kanina kaya mainit ang ulo ko. Anak-anak ka tapos di mo pala kayang alagaan. Buisit. Aba, Ambo, bakit? Ako lang bang gumawa sa anak natin? Anong palagay mo sa akin? Birhing Maria? Anak mo rin si baby. Hindi lang ako ang dapat na mag-alaga sa kanya. Pambabae ang pag-aalaga sa sanggol. Kaya ikaw ang dapat na gumagawa niyan. Pero hindi ba? Obligasyon ng lalaki ang magtrabaho para sa kanyang pamilya. Bakit hindi mo yung ginagawa? Tapos ang kapal-kapal pa ng mukha mong ipansabong kinikita ko sa paglalabada. Wala kang awa, hayop ka. Wala ka talagang kwenta. Batugan! Hindi ka na nagbago. Ang boteka, anong gagawin mo? Huwag kang lalapit! Aray ko! Ang ano ba? Bitiwan mo ko! Nasasaktan ako! Ano ba? Talagang masasaktan ka sa akin dahil grabe na yung bunganga mong babae ka. Para kang Armalita. Ano ba sa tingin mo ang dahilan kung bakit ako nagsasabong, ha? Para meron tayong pera. Gumagawa nga ako ng paraan para may makain tayo at makabili ng gatas sa anak natin. Pambira ka. Tapos tatawagin mo akong batugan. Sige, tawagin mo pa akong batugan. At talagang masasaktan ka na sa akin. At sa lagay na ito, hindi pa ba ako nasasaktan? Sinabi ng bitiwan mo ko eh. Sige, oras na saktan mo ko, lalayasan talaga kita. At isasama ko ang anak natin. Marahan na binitiwan ni Ambo ang aking buhok. Biglang naging maamo ang kanyang muka. Lumuhod pa siya, sabay haplos sa aking pisngi. Nangilid ang aking luha. Ganon talaga siya. Sa tuwing sinasabi ko, nahihiwalayan o lalayasan ko siya, Panyero, ay natatakot siya. Para ba siyang sinasapian ng anghel bigla at bigla siyang bumabait. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya eh. Ikaw naman kasi. Inawag mo akong batugan kaya nainis ako sa'yo. Emma, please. Huwag mo kong iiwan oh. Hindi ko kaya kapag nawala ka sa buhay ko. Emma, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din naman kita eh. Pero sana naman magbago ka na. Ilang beses ko nang sinabi yan sa'yo. At ilang beses ka na rin nangako na magbabago ka na. Pero anong ginagawa mo? Wala. Ganun ka pa rin gaya ng dati. Kaya nga sorry na, diba? Basta Emma, nakikiusap naman ako sa'yo. Huwag mo akong iiwanan. Wala akong ibang gusto para sa'yo kundi ang ikabubuti mo, Ambo.
Itong mga sinasabi ko sa'yo, para rin naman sa'yo to eh. Ang gusto ko lang naman ay maging responsable kang haligi ng tahanan. Huwag mong sayangin ang pinag-aralan mo. Maghanap ka ng trabaho kasi sa totoo lang, hirap na ako. Pakiramdam ko anuman sandali ay bibigay na ang katawan ko dahil araw-araw ako nakaupo rito at naglalabada ng bundok-bundok na mga damit. Tignan mo nga ang kamay ko. Halos magkasugat-sugat na. Tana, Emma, huwag ka nang umiyak. Sige, ganito. Pangako, bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Basta Emma, ipangako mo sa akin na hindi mo ako iiwanan, ha? Teka, gusto mo bang tulungan pa kitang maglaba? Kumuha ng isang damit si Ambo at kinusot niya yon. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak dahil sa labis na sama ng loob sa aking kinakasama. Binitiwan niya ang hawak niyang damit at gamit ang kanyang mga daliri ay pinunasan niya ang aking mata na lumuluha. Emma naman, di ba sabi ko sa'yo huwag ka nang umiyak? Bakit parang mas lalo ka pang umiiyak ngayon? Paano hindi ako mas lalong maiiyak? Pinampunas mo sa mata ko yung kamay mong may sabon. Hayop ka! Ang ngapde, hindi ko na may mulat ang mata ko. Ay, sorry, di ko sinasadya. Teka. Itong tubig oh. Maghilamos ka. Ikaw naman kasi. Sinabi ko na kasing tumigil ka na sa pag-iyak eh. Pero iyak ka pa rin ng iyak. Sige na. Maglaba ka na dyan. At ako na ang bahala kay baby. Aalagaan ko na siya. Tumayo na si Ambo at bumalik sa loob ng aming maliit na bahay. Matapos kong maghilamos ng muka, ay naalis na ang hapdi sa aking mata. Itinuloy ko na rin ang aking paglalaba at kahit papano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ko nang huminto na rin sa pag-iyak ang anak namin ni Ambo. Ang ganoong tagpuho sa buhay namin panyero ay normal na sa amin ni Ambo. Magagalit ako sa pagiging batugan ni Ambo at magagalit din siya sa akin. Pagkatapos kapag tinakot ko siya, nahihiwalayan ko siya, ay saka lang siya magiging parang maamong tupa. Paulit-ulit po ang ganong eksena. At kahit nakakasawa na, ay hindi ko iniiwanan si Ambo dahil naniniwala po ako na darating ang araw na magbabago siya. Makalipas po ang ilang oras, ay naisampay ko na sa likod ng bahay ang mga nilabhan ko. Inasahan ko na nakapagluto na si Ambo ng pananghalian. Pero pagpasok ko sa bahay, ay wala kahit sinaing. Sakto pa na umiiyak muli si baby na nasa duyan, kaya binuhat ko siya. Ano ba yan? Saan naman kaya nagpunta ang tatay mo? Para siyang daga. Hindi ko namalayan na umalis na naman siya. Imbis na magluto na para kakain na sana, ay pinili pang pumunta sa kung saan. Ay, ewan. Anak, pasensya ka na ha. Kung ganong klaseng tatay ang meron ka. Pero wag kang mag-alala. Kasi palagi ako nagdadasal na sana ay mauntog siya at matauhan. Ulam! Ulam kayo dyan! Bili na kayo ng ulam! Narinig ko ang boses ng kaibigan kong bakla na si Britney. Tuwing tanghali ay naglalako siya ng iba't ibang klase ng ulam na siya mismo ang nagluto. Sa umaga naman ay karaniwang pagkain sa almusal ang nilalako niya. Lumabas ako, dala ang aking wallet at tinawag ko si Britney. Para siyang pato na pakending-kending na lumapit sa akin. Oy, Mars! Kumusta ka na? Bibili ka ba ng ulam? Siyempre. Yun ang binibenta mo, di ba? At bakit? May iba ka na bang tinitinda bukod sa ulam? Grabe naman to. Ang pilosopo mo naman.
Parang gusto ko tuloy hilahin yung nguso mo. Nagtataka lang kasi ako kung bakit bibili ka ng ulam sa akin ngayon. Kilala kita, Mars. Isa kang ulirang babae na ipinagluluto ang kanyang mahal na asawa. Oo nga, pero tanghali na kasi ngayon, Britney. Ang dami kong nilaban kanina, kaya halos kakatapos ko lang. Akala ko naman kasi nagluto na ng ulam si Ambo, pero hindi pa pala. Nako, nakita ko ang magaling mong Diyosawa. Nandun, sa sabungan. Anak nang, sinasabi ko na nga be. Pinag-usapan na namin kanina yan, pero palagi na lang lumalabas sa kabilang tenga niya lahat na sinasabi ko sa kanya. Ang sipag-sipag niya pagdating sa sugal. Pero sa gawaing bahay, Diyos ko, napakatamad. Ikaw naman kasi, Mars. May kasalanan ka rin kasi. Kung bakit nagtuloy-tuloy ang pagiging tamad ni Ambo. Tatakutin mo na iiwanan mo, pero hindi mo naman maiwan-iwan. Aba, syempre, alam na niya na hindi mo siya iiwan o hihiwalayan, ano? Kaya kung ako sa iyo, iwanan mo na siya ng walang paalam. Magpakalayo-layo ka. Pumunta ka sa Tawi-Tawi o kaya sa Batanes para hindi ka niya masundan. Ay nako, ewan ko na lang talaga. Ano ka ba naman, Britney? Mahal ko ang asawa ko. Hindi ko siya kayang iwanan. At saka, alam mo yun, malakas talaga ang pakiramdam ko na magbabago pa yon. Ang kailangan ko lang gawin ay maghintay. Diyos ko, Day. Makasabi ka naman ng asawa dyan hindi naman kayo kasal. Anyway, highway. Kung gusto mong magpakatanga at maging martyr forever, bahala ka dyan sa life mo na miserable. Pero ipapaalala ko lang, ha? Na hindi pinapatayuan ng rebulto ang mga martyr ngayon. Baka kasi nag-e-expect ka na dahil sa ginagawa mong yan, ay magkakaroon ka ng bantayog dito sa lugar natin. Bakla ka. Ikaw talaga puro kakalokohan, Britney. Teka nga, ano bang ulam mo dyan? Napapahaba na tong pag-uusap natin eh. O eto, meron akong nagmamantikang ginataang langka at tinola na puro paa ng manok ang nakalagay. Yung ginataang lang ka na lang. Para kasing nakakaumay na naman yung tinola mo na puro paa ng manok eh. Aba, ganun talaga, no? Mahal na kaya ang kilo ng manok ngayon. Lahat na lang nagmamahal. Talagang si Ambo na lang ang hindi kami namahal. Ay naku, ang dami pang sinasabi. Bigyan mo na nga ako ng isa. Binuksan ko ang hawak kong wallet at nanlamig ang buong katawan ko nang wala roon ang 500 piso na bayad sa akin sa nilabhan ko kanina. Ang tanging natira roon ay ang ilang piraso ng barya. Nababahala ako na napatingin kay Britney. Oh, ano yon? Bakit ganyan ka makatingin? Para kang tinuklaw ng anaconda, ha? Britney, yung pera ko kasi nawawala. Hoy, hindi ako ang kumuha, ha? Diyos ko. Oo, dating malikot ang kamay ko, ha? Pero, hindi na ngayon, ano? Nagbago na ako, Emma. Hindi na to gamay ni Galema, no? Masyado ka naman defensive. Hindi ko naman sinasabing ikaw ang kumuha. Diyos ko. Si Ambo, sigurado ako na siya ang kumuha ng pera ko sa wallet ko. Kaya pala nasa sabungan siya ngayon. Eh dahil kinupit niya ang pera ko. Hayop talagang lalaki yun. Umanda talaga siya sa akin. O bakit? Anong gagawin mo, Mars? Pupuntahan ko siya sa sabungan. Hindi ko na to pwedeng palampasin. Mars, ikaw muna magbantay kay baby ha. Mabilis lang ako. Ay naku, naging babysitter pa nga nang wala sa oras. Malalaki ang mga akbang na nagtungo ako sa sabungan. Hindi ko inalintana ang matinding sikat ng araw na masakit sa balat. Halos magdilim talaga ang paningin ko nang nakita ko si Ambo sa sabungan na sumisigaw kasama ang mga nagsasabong. Galit na galit ko siyang nilapitan at malakas ko siyang binatukan. Aray ko! Sino ba yung anak ng... Emma! Ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Ikaw bang kumuha ng pera sa wallet ko? Yung 500 pisong po? Tignan mo, Emma. Pumusta ako dun sa pulang manok. Ang ganda ng laban. Mukhang mananalo ako.
Wala akong pakialam dyan. Ang tanong ko, ang sagutin mo. Kinuha mo ba ang pera sa wallet ko? Malamang kinuha ko. Kaya nga ako nagkaroon ng pamusta rito sa sabong di ba? Ambo naman. Hindi ka ba nag-iisip? Pambili natin ng bigas yun. Kasama na rin ang diaper at gatas ni baby. Bakit hindi ka muna magtanong sa akin bago mo yung kinuha? Pwede ba, Emma, manahimik ka na lang dyan? Baka malasim pa ako Saka pinagtitingin na tayo ng mga tao, pambira ka Maya ka naman. Baka isipin ng mga tao dito under ako sa'yo Wala akong pakialam sa iniisip nila. Nasaan na yung tinatayan mo rito? Kakausapin ko siya. Babawiin ko ang pera. Pwede ba, Emma? Huwag kang gumawa ng eksena rito. Kahit kailan talaga nakakahiya ka Aba, ako pa talaga nakakahiya ngayon? Ikaw ang dapat mahiya sa mga ginagawa mo. Kung gusto mong magsabong, magtrabaho ka para meron kang pagsustento dyan sa bisyo mo. Kapag nanalo ko rito, ibabalik ko yung pera mo. Parang 500 lang Nagkakaganyan ka. Alam mo ba kung paano ko kinita ang 500 piso na sinasabi mo? Madaling araw pa lang, Ambo. Madaling araw pa lang gising na ako at naglalabada na ako. Hindi ako nag-almusal at hindi ako tumayo sa paglalaba. Habang ikaw nandito na kagad ka rin ng umaga. At umuwi kang talo. Hindi mo nga ako tinulungan sa paglalaba. Tapos ang lakas pa ng loob mong kunin ang perang pinaghirapan ko. Anak ka ng tinapa. Ay! Tingnan mo! Natalo yung manok na pinustahan ko! Ano nangyari? Kanina lamado-lamado na yun Putya naman Kasalanan mo to Kung di ka dumating dito para bungangaan ako, hindi sana ako minalas. Yung pera, ibigay mo sa akin. Ibig sabihin, naubos ang 500 piso na ganun kabilis. Ganun na nga. Naubos yun ang dahil sa'yo. Dahil yan sa bunganga mo. Lumipad pala yung swerte ko. Kahit kailan talaga ikaw, malas ka sa buhay ko. Halika nga rito. Umuwi na tayo. Maigpit akong hinawakan ni Ambo at hinila niya ako hanggang sa bahay. Nagulat si Britney nang malakas akong itinulak ni Ambo na naging dahilan para mapaupo ako sa sahig na kawayan. Ibinaba muna ni Britney si baby sa duyan para lapitan ako at tinulungan niya ako na tumayo. Diyos ko! Ayos ka lang ba, Mars? Hoy, Ambo! Bakit mo naman sinasaktan si Emma? Huwag kang makialam ditong bakla ka. Away mag-asawa to. Saka dapat lang yan sa kaibigan mo dahil siya ang dahilan kung bakit ako natalo sa sabong. Pupunta-punta yan doon para ipahiya ako. Yan tuloy, natalo ako. Wala na. Wala na yung 500 piso dahil sa babaeng yan. Ang kapal na mukha mo! Ako pa talaga ang sinisi mo kung bakit naubos ang pera natin. Kung di mo yung kinuha at ipinansabong, may pambili pa sana tayo ng kailangan natin ngayon. Napakahayop mo talaga. Oo nga. Tama lang ang Mars ko. Ambo naman, magbago ka na. Hihintayin mo pa bang iwanan ka nitong friend ko? Bago ka ba tauhan? Hoy bakla, sinabi nang huwag kang makialam dito Umalis ka na nga rito. No. Hindi ako aalis. At ano bang iniisip mo? Natatakot ako sa'yo, ha? Hoy, for your information, hindi ako takot sa'yo, no? Dito lang ako. Dahil baka mamaya kung anong gawin mo kay Emma. Laki-laki ng katawan nitong bakulaw na to. Pero sobrang tamad. O ba't talagang hindi ka aalis? Hindi. At kahit na anong sabihin at gawin mo sa akin, hindi ako aalis. Ganun. Pwes, nakikita mo ba tong kamao kong to? Kapag ito dumapo dyan sa nguso mo, hindi lang yan dudugo kundi mauubos din lahat ng ngipin mo. Ha? Emma? Kailangan ko na palang magbenta ng ulam. O sige, diyan ka na ha. Sorry, I have to go na talaga. Bye! Nagmamadaling kinuha ni Britney ang basket na naglalaman ng kanyang mga paninda at saka siya lumabas ng bahay. Matapos yun, ay nanlilisik ang mga matang tinignan ako ni Ambo. Ngunit hindi ko pinakita. Natakot ako. Ikaw ha, sa susunod na nagsasabong ako,
Huwag mo akong pinupuntahan, ha? Kapag inulit mo pa yon, masasaktan ka na talaga sa akin. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Ako ang wag mong sagarin. Dahil kapag napuno ako sa'yo, iiwanan na talaga kita. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa sinasabi mong yan? Ilang beses mo nang sinabi yan pero umalis ka ba? Hiniwalayan mo ba ako? Hindi ba nandito ka pa rin? Hayop ka talaga. Hayop ka. Kailan ka ba talaga magbabago? Parang awa mo na. Magbago ka na. Kahit hindi na para sa akin ang buo. Para na lamang sa anak natin. Maawa ka naman sa kanya. Halos wala na siyang gatas dahil yung perang pambili sana ng gatas ay pinagsusugal mo. Ang buo, magtrabaho ka naman. Gampanan mo ang pagiging ama mo. Bakit ako magtatrabaho? Kilala mo ako, Emma. Galing ako sa may kayang pamilya at kahit kailan hindi ako pinagtrabaho ng mga magulang ko, no? Ikaw ang dapat na magtrabaho. Dahil ikaw ang sanay sa hirap. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Anong klaseng utak ba meron ka? Bakit hindi mo maunawaan na kailangan mo magtrabaho? Dahil meron na tayong anak. Hindi ko to kaya ng ako lang, Ambo. Kailangan ko ang tulong mo kasi sa totoo lang, hirap na ako. Sumama ka sa akin, di ba? Pumayag kang makipagtanan sa akin. Kaya magtiis ka sa hirap. Sandali nga, may pagkain na ba? Nagugutom na ako. Tuluyan na ako napaiyak. Dahil sa sobrang awa sa aking sarili. Noon ay hindi ko naisip na magiging ganun kasalimuot ang pagsasama namin ni Ambo. Naisip ko tuloy na baka yun na ang karma ko dahil sinuway ko ang aking lolo Pancho na siyang nagpalaki sa akin. Tutol kasi si lolo sa relasyon namin ni Ambo. Aniya, ramdam niya na nasa loob ang kulo ni Ambo at hindi magiging maayos ang buhay ko kapag ito ang aking pinili. Dahil baliw na baliw ako sa pag-ibig, ay mas pinili kong suwayin si Lolo Pancho at sumama ako kay Ambo sa lugar na yon. Sa mga lumipas na araw, ay patuloy na nagpakita si Ambo ng kanyang katamaran. Kahit nakikita niya akong nahihirapan sa mga gawaing bahay at paglalaba, ay wala siyang pakialam. Madalas siyang nakahiga lang o kaya naman ay natutulog. Isang umaga ay nagtungo ako sa bahay ni Aling Sabel. Masasabi ko na siya ang pinakamayamang tao sa aming lugar. Malaki ang bahay niya, ngunit mag-isa lamang siyang naninirahan doon kahit matanda na. Nakaupo ako sa malaking sala ng bahay ni Aling Sabel. Maya-maya pa ay lumabas siya sa isang kwarto. Dala ang isang malaking plastik ng maruruming damit. Aling Sabel, parang ang dami niyo po yatang ipapalabas sa akin ngayon ah. Halos 3 linggo kasi ako hindi nakapaglabada. Kapag napapadaan kasi ako sa bahay mo sa tuwing naglalakad-lakad ako sa umaga, ay nakikita kong tambak palagi ang labada mo. Naisip ko na wag na mo nang magpalabas sa iyo. Dahil sigurado kong nahihirapan ka na. Pero hindi na pwedeng hindi ako magpalabas sa iyo. Dahil baka maging tambakan na ng maruruming damit itong bahay ko. Naku, Aling Sabel, sa laki po ng bahay niyo, imposible pong mapuno na maruruming damit ito. Ikaw naman. Nagpipiro lamang ako. Oo nga pala. Pasensya na po kung parang nakikialam na po ako sa tanong ko pero hindi ka po ba nalulungkot kasi wala ka pong kasama rito sa bahay niyo? Ay, sanay na akong mag-isa, Emma. Yung mga anak ko kasi ay may kanya-kanya ng buhay. At nagpapasalamat ako dahil
Hindi naman nila ako nakakalimutan. Lahat silang tatlo ay buwan-buwan na nagpapadala sa akin ng pera. Gusto nga ng isa kong anak na doon na ako manirahan sa Australia. Kasama nila. Pero ako naman ang may ayaw. Mas gusto ko rito sa Pilipinas kahit mag-isa ko rito. Ang babait po pala ng mga anak nyo. Sigurado po ako na nagabayan niyo po sila ng maayos. Kahit may sarili na po sila mga buhay, ay hindi po nila kayo pinababayaan. Hindi lang ako ang nagturo ng magandang asal sa kanila. Katulong ko doon ang aking namayapang mister sa paggabay sa aking mga anak. Kaya dapat ay maging matalino ka sa pagpili ng lalaking makakasama mo habang buhay. Kung tamang lalaki ang pipiliin mo, ay siguradong magiging maanwalang yung buhay. Bigla kong tumahimik sa sinabi na yon ni Aling Sabel. Pakiramdam ko kasi ay isang patama sa akin ang mga salitang binitiwan niya. Umupo si Aling Sabel sa tabi ko at hinawakan niya ang isa kong kamay at tumingin siya sa akin. Maliit lamang ang barangay natin. At naglipa na dito ang mga chismosa. Kaya may mga pagkakataon na naririnig ko ang kanilang mga pinag-uusapan. Kaya naman huwag kang magtaka kung alam ko ang problema mo sa iyong asawa, Emma. Alam ko na ikaw ang nagtatrabaho para sa pamilya mo. Kahit mag-iisang taon pa lamang simula nang nanganak ka. Abay bilang babae, masakit para sa akin na makita na may kapwa ako babae na nararanasan ang pinagdadaanan mo ngayon. At bilang mas nakatatanda sa iyo, gusto kitang payuhan. Minsan sa ating buhay, hindi sapat ang pagmamahal para manatili ka sa isang tao kung ang tao namang yon ang unti-unting umuubos sa iyo. Tandaan mo, Emma, importante na mahalin mo muna ang sarili mo. Hindi yun kasakiman. Salamat po sa mga sinabi niyo, Aling Sabel. Pero, kung ang ibig niyo pong sabihin ay iwanan ko na po si Ambo, ay malabo ko pong gawin yon. Totoo po na nahihirapan po ako sa pagiging batugan niya. Pero Aling Sabel, mahal ko po siya. Naniniwala po ako na darating po ang panahon na magbabago pa rin po ang asawa ko. Walang kasiguraduhan yung sinasabi mo na magbabago si Ambo. Diyos mio, ilang taon na ba kayo magkasama? Ilang beses mo na ba siyang kinausap tungkol sa problema ninyo? May nakikita ka bang kahit kaunting pagbabago sa kanya? Aling Sabel, kailangan ko na pong umalis para masimulan ko na pong labahan ang mga damit nyo. Babalik na lang po ako dito bukas para dalhin dito ang inyong mga damit. Hindi ko na kaya ang ganong usapan, Panyero. Natatakot ako na baka dahil sa mga salita ni Aling Sabel ay makumbinsi niya akong iwanan si Ambo. Binitbit ko na ang isang plastik ng maruruming damit. Inihatid ako ni Aling Sabel hanggang sa gate. Habang naglalakad ako, ay pinag-isipan ko ang mga sinabi ni Aling Sabel. Alam ko na tama siya. At alam ko rin, ang dapat ay noon ko pa ginawa. Ngunit, masyadong malakas ang pagmamahal ko kay Ambo. At iniisip ko pa lamang na iwanan ko siya, ay para na akong mamamatay. Pagdating ko sa bahay, ay nagimbal ako nang nakita ko na umiiyak ang anak ko habang nasa sahig. Nakabaligtad ang duyan niya, kaya malinaw na nahulog siya mula roon, habang si Ambo ay nakahiga at natutulog. Dali-dali akong tumakbo para kargahin si baby. Sa sobrang galit ko, ay hindi ko napigilang sipain sa binti si Ambo. Ano ka ba naman? Anak ng, bakit nang aabala ka na natutulog? Tulog mantiga ka talaga kahit kailan. Hindi mo man lang ba naririnig na umiiyak ang anak natin?
Paano ko nga maririnig? Tulog ako. Hindi ka ba nag-iisip? Anak ng putya naman, oo. Hindi ba sabi ko sa'yo ay bantayan mo siya? Bakit ka natulog? Hindi mo tuloy alam na nahulog na siya sa duyan. Baby, okay ka lang ba? Tana, nandito na si Mama. Kasalanan kasi ng batang yan masyadong malikot Yan tuloy, nahulog siya. Talagang itong bata pa ang sinisi mo? Hoy, Ambo! Wala pang 1 taon ang anak natin. Hindi niya pa alam ang ginagawa niya dahil wala pa siyang muwang. Pagbabantay na nga lang ang anak natin ang gagawin mo. Hindi mo pa magawa ng tama. Anong klase kang ama? Sa tingin mo ba ginusto kong mahulog yan dyan sa duyan? Anong magagawa ko kung inantok ako pagkatapos natin kumain ng almusal? Mapipigilan mo ba yun? Ewan ko sa'yo, Ambo. Hindi ko na alam kung tumatakbo pa ba ng tama yung utak mo. Sa ginagawa mong yan, wala. Parang gusto ko na talagang hiwalayan ka. Nako. Hindi na uubra sa akin yan, Emma. Yung pananakot mo na ihiwalayan mo ako. Sus! Hindi mo ko kayang hiwalayan. Puro ka lang salita Hindi ko na siya sinagot. Dahil mas pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang anak ko. Tinignan ko ang likod ng ulo niya kung meron siyang sugat at laking pasasalamat ko sa Diyos. Dahil wala naman. Umalis si Ambo ng bahay kahit nakita niya ang napakaraming damit na kailangan kong labahan. Pinatulog ko muna si baby para makapagsimula ako sa paglalabada. Ngunit sa tuwing uupo ako para maglaba, ay umiiyak na naman ang anak ko. Wala tuloy akong magawa kundi ang tumayo at kargayin siya hanggang sa tumahan siya sa pag-iyak. Inabot na ako ng paglubog ng araw sa pagbabanlaw ng mga damit ni Aling Sabel. Maghapon na hindi umuwi si Ambo. Nang dumating siya, ay dumiretso siya sa loob ng bahay. Nagulat ako nang narinig ko ang pagbagsak ng mga kaldero sa sahig. Tumayo ako at pinuntahan ko si Ambo. Agad kong nalaman na lasing siya dahil namumungay ang mga mata niya at amoy alak siya. Ano ka ba naman, Ambo? Maghapon ka lang nga wala rito, tapos uuwi ka pa na lasing at maninira ka pa ng mga gamit. Bakit? Sa tingin mo ba matutuwa ako? Na pag-uwi ko dito walang pagkain? Ang tagal ko naman Bakit wala bang pagkain? Ang bira, gutom na yung tao Yan! Diyan ka magaling! Sa tingin mo ba, makakapagluto ka agad ako gayong hindi pa ako tapos sa mga labahin ko? Kung nandito ka sana para bantayan si baby, tuloy-tuloy sana ang paglalaba ko. Hindi sana tapos na ako kanina pa. Pero hindi. Mas pinili mo pang umalis at makipag-inuman sa mga tropa mo. Paano kung gaganahan na manatili sa bahay na to? Kung palagi mo naman akong binubungangaan. Kung hindi ka sana tamad, ay hindi kita bubungangaan. Tara! Naririndi yung tenga ko sa'yo. Sina. Magluto ka na lang. Bakit hindi ka magluto ng pagkain? Nakikita mo namang meron pa akong ginagawa, di ba? Kung ayaw mo magluto, doon ka humingi ng pagkain sa mga kainuman mo. Total, sila naman ang palagi mong kasama sa kasiyahan Hindi ako makapaniwala sa sunod na ginawa ni Ambo. Lumapit siya sa akin at binigwasan niya ako ng isang suntok. Tumama ang kamao niya sa aking kanang mata. Muntik na akong matumba at sandaling nandilim ang paningin ko. Maigpit na hinawakan ni Ambo ang aking braso at nanlilisik ang mga matang tinignan niya ako. Labis ang takot na naramdaman ko ng mga oras na yon. Unang beses kasi akong sinaktan ni Ambo ng ganong katindi. Ikaw na babae ka? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo Ako ang lalaki sa pamamahay na to Kaya kailangan mo akong pagsilbihan. Kapag sinabi kong magluto ka, magluto ka! Ambo, may ginagawa pa kasi ako. Ano ka ba? Wala akong pakialam. Ako ang unahin mo. Dahil akong kinakasama mo. O baka naman gusto mong
Pantayin ko yung black eye mo, ha? Gusto ba suntokin ko pa yung isang mata? Ano? Maawa ka naman, Ambo. Sige na, magluluto na ako. Sa takot ko na muli akong saktan ni Ambo, ay sinunod ko na lamang siya. Pigil ko ang pag-iyak habang nasa kusina ako. Hindi ko lubos akalain, Panyero, na kaya pala akong saktan ni Ambo. At natakot ako na baka maulit yun. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Ambo, ay nag-empake ako ng mga damit. Isinilid ko yun sa isang traveling bag. Hindi lang mga damit ko ang inimpake ko, kundi maging ang sa aking anak. Isinukbit ko sa isa kong balikat ang bag at kinarga ko si baby. Tahimik akong lumabas ng bahay at nagtungo ako sa bahay ni Britney. Kumatok ako sa pinto at nang buksan ni Britney ang pinto, ay nagulat siya pagkakita niya sa amin ni baby. OMG! Hala! Nag-alsa balutan ka na ba, Day? Kaya may dala kang malaking bag? At ano nangyari sa iyo? Ano yan? Hala siya! May black eye ka, Mars! Si Ambu ba? Si Ambu ba may gawa niyan sa'yo? Pwede bang papasukin mo muna kami sa loob ng bahay mo? At dyan tayo mag-usap? O sige, halika. Pasok kayo. Diyos ko, ang bata. Inilabas mo pa ng ganitong oras ang hamog-hamog na sa labas. O maupo ka na muna. At sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari. Mars, iniwan ko si Ambo. Hindi ko na kayang makasama siya sa bahay na yun. Ayoko na, Britney. Pagod na akong intindihin siya. At pagod na rin akong hintayin na magbabago pa siya. Ay, Diyos ko, salamat Lord. Dininig niyo na rin po ang hiling ko na sana matauhan na tong kaibigan kong martir. Oh, yung black eye mo. Si Ambu ba may gawa niyan sa'yo? Oo, Mars, siya. Umuwi kasi siya na lasing tapos hindi pa ako nakakapagluto. Nagalit siya tapos sinuntok niya ako. Mars, natatakot ako sa kanya. Baka kasi ulitin niya yung pananakit niya sa akin. Alam mo ang maganda mong gawin, ha? Idimanda mo ang hayop na lalaking yon. Isumbong mo siya sa mga pulis o kaya magpatulong ka kay kapitan. Kailangan maturuan ng leksyon ang damuhong yon. Ayoko, Mars. Hindi na kailangan. Ang importante sa akin ngayon ay nakaalista kami ng anak ko sa poder niya. Pero meron sana akong pabor na hihingin sa'yo, Mars. Baka naman, pwedeng dumito muna kami ni baby kahit ilang araw lang. Kapag nakaipon na ako ng pera, babalik na ako sa lolo ko sa Maynila. Naku Mars, pagkarinig ko ng kwento mo ay alam kong sasabihin mo yan. Oo naman, no? Pwede kayo ritong tumuloy niyang inaanak ko. Pero ang iniisip ko lang ay baka pati ako saktan ni Ambo kapag nalaman niya nandito kayo. Baka mamaya umbagin din ako noon, ano? Hindi pwede yung kasi masisira tong face ko. Nakawangis ng isang diyosa. Huwag ka mag-alala, Mars. Hindi malalaman ni Ambo na nandito kami ni baby. Saka kapag nagtanong siya sa'yo kung nasan kami, sabihin mo na nagpunta kami sa Maynila. Takot yung kay Lolo Kaya alam kong hindi niya kami susundan doon. O sige. Ganyan na lang ang gawin natin. Pero, Mars, okay lang ba sa inyo? Nasa sahig kayo matutulog. Pang one person lang kasi yung papag ko. Hindi tayo kasyang 3 doon. Ipaglalatag ko na lang kayo ng karton at banig. Ayos lang yun, Mars. Maraming salamat, Britney, Napakaswerte ko kasi may kaibigan akong mabait na katulad mo. Ano ka ba naman? Nambola ka, panloka ka. Naiiyak tuloy ako, O sige na, kukunin ko na ang higaan niyo ni baby. Wait ka lang dyan. Ay, Diyos ko. Ano ba klaseng life to,
Nang sandaling yon, ay may takot akong naramdaman. Hindi lang para sa sarili ko, kundi higit para sa aking anak. Wala kasi akong ideya kung anong magiging epekto nun sa anak ko kapag lumaki siya na walang kinikilalang tatay. Kinabukasan, habang kumakain kami ni Mars Britney ng pananghalian, ay bigla kong naalala yung mga damit ni Aling Sabel na nakasampay sa labas ng aming bahay. Sa sobrang pagmamadali nung nakaraang gabi, ay hindi ko na yon naalala. Naku, oo nga pala. Kailangan kong bumalik ngayon sa bahay. Ay nako, yan na nga ba sinasabi ko, no? Magbabago din ang isip mo. Babalikan mo rin ang ambo na yon, Mars. Nagawa mo nang umalis sa bahay na yon. Kaya panindigan mo na lang yan. Hindi ko naman sinasabing babalikan ko si Ambo eh. Babalik ako doon kasi kailangan kong kunin yung mga damit ni Aling Sabel. Nagpalaba kasi siya sa akin kahapon. Nako ha, baka naman kapag nakita mo si Ambo at magmakaawa siya sa'yo, nabalikan mo siya, ay tumiklop ka kagad. Kilala kita, Mars. Sobrang rupok mo. Marupok ka pa sa stick. Hindi yan mangyayari. Dahil buo na ang desisyon ko na iwanan siya. Wala na akong dahilan para balikan pa siya matapos niya akong saktan. Okay, sabi mo yan ha. Tignan na lang natin kung ano ang mangyayari mamaya. Abangan ang susunod na kabanata. Matapos kumain, ay pumunta na ako sa bahay namin. Nakasarado ang pinto, kaya naisip kong wala roon si Ambo. Nagmamadali kong kinuha ang malaking plastik at isinilid ko roon ang mga damit ni Aling Sabel na nakasampay sa labas. Habang ginagawa ko yon, ay nagulat ako nang may biglang yumakap sa likuran ko. Pagharap ko, ay nakita ko si Ambo. Sa inis ko, ay malakas ko siyang tinulak. Ano ba? Huwag mo nga ako niyayakap! Saan ka ba kasi galing? Bakit paggising ko wala na kayo ni baby? Ayoko na. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Kundi lang dahil sa mga damit ni Aling Sabel, ay hindi na ako babalik sana rito. Emma, parang awa mo na naman. Huwag mo akong iiwan oh. Tignan mo nga't pawis na pawis ako kakahanap sa'yo. Kaya na pa kita hinahanap eh. Sorry na Emma. Patawarin mo na ako kung nasaktan kita kagabi. Lasing lang ako nun eh. Lasing ka man o hindi, kung wala sa pagkatao mo malakit, ay hindi mo ako sasaktan ng Bo. Natatakot na ako sa'yo. Natatakot na ako na baka masanay ka't sinasaktan ako. Hindi na. Pangako Emma, pangako. Hindi na mauulit yun. Emma naman, bumalik ka na rito. Bumalik na kayo ni baby. Parang awa mo na Emma. Magbabago na ako, talaga. Hindi na ako magiging batugan. Lahat ng bagay na ayaw mong ginagawa ko, hindi ko na gagawin. Emma, mahal na mahal kita eh. Hindi ko kayang wala ka sa buhay ko. Sige na. Wala na silbi ang paghingi-hingi mo ng tawad at pagmamakaawa sa akin. Tapos na tayo. At lalong tapos na akong umasa na magbabago ka pa. Hayaan mo na lang kami ni baby. Dahil sisikapin kong palakihin siya. Kahit mag-isa ako. Hindi ako makapaniwala nang lumuhod si Ambo sa harapan ko. Umiyak siya at niyakap niya ang isa kong binti habang nakatingala sa akin. Emma! Emma, parang awa mo na, patawarin mo na ako. Magsimula ulit tayo. Nung malaman ko na wala kay ni baby doon, naisip ko lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Maniwala ka, Emma. Magbabago na talaga ako, promise. Huwag mo lang akong iiwan. Emma, mahal na mahal kita. Kung merong reyna ng marurupok, ay siguradong ako na yon, panyero. Lumambot kagad ang puso ko nang lumuhod at magmakaawa si Ambo. Umiyak na rin ako at hinila ko siya patayo.
hanggang sa mahigpit ko siyang niyakap. Parang awa mo na, Ambo. Ito na ang huling beses na bibigyan kita ng pagkakataon, ha? At sana wag mo na itong sayangin. Oo, Emma, pangako. Magbabago na ako para sa inyo ng anak natin. Pero ang ibig ba sabihin babalik na kayo dito ni baby, Emma? Oo, Ambo. Babalik na kami at magsisimula ulit tayo. Pero sana sa pagkakataong to naman, ay totohanin mo na ang pagbabago mo. Naniwala na naman ako sa pangako ni Ambo na magbabago na siya. Kaya bumalik ako sa bahay ni Britney para sabihin sa kanya ang nangyari. Yun na nga, natawa na lang ang kaibigan ko dahil tama ang sinabi niya kanina na abangan ang susunod na kabanata. Ganun pa man, malakas ang kutob ko na sa pagkakataong yon ay tuluyan na talagang aalisin ni Ambo ang mga ugali at ginagawa niya na hindi ko gusto. Pagkabalik namin ni Baby sa bahay, ay dinala ko na kay Aling Sabel ang mga damit niya. Inabot na rin niya sa akin ang bayad niya para sa serbisyo ko. Hanggang sa kumunot ang noo niya dahil napansin niya ang pasa sa isa kong mata. Emma, ano nangyari dyan sa mata mo? Bakit may pasakar yan? Ito ho ba? Nauntog lang po sa gilid po ng lamesa. Nauntog o sinuntok? Si Ambo ba may gawa niyan sa iyo? Kung si Ambo nga, ay dapat mo na talaga siyang iwanan. Hindi tama na ikaw na nga itong nagpapakapagod sa pagbuhay sa kanya at sa anak mo. Ay sasaktan ka pa niya. Napakademonyo naman yung asawa mong yan. Naku, hindi po, Aling Sabel. Hindi po si Ambo may gawa nito, maniwala kayo. Naumpog lang po talaga ako. Hindi, Emma. Sa pilantik ng dila, may ramdam na ramdam ko nagsisinungaling ka. Pero sana'y batauhan ka na, Emma. Habang tumatagal ka sa pagtitiis mo, ay mas lalo kang mahihirapan na iwanan siya. Maniwala ka sa sinasabing sa iyo. Aling Sabel, salamat po sa pag-aalala niyo sa akin. Pero hindi po ako sinaktan ni Ambo. Tawad lang po siya at sugarol. Pero hindi po siya nananakit. Nako, duda pa rin ako sa sinasabi mo. Siya, oo nga pala. May ibibigay ako sa iyo na ulam. Naparami kasi ang luto ko ng menudo kanina. Mas mabuti pang ibigay ko na lamang yun sa iyo. Dito ka lang at kukunin ko lamang sa kusina. Ay, ewan ko ba sa babaeng ito, kawawa naman. Habang kinukuha ni Aling Sabel ang minudo, ay iginala ko ang mata ko sa kabuuan ng bahay. Ilang beses na akong nakapasok doon, pero hindi pa rin nawawala ang pagkamangha ko sa laki at ganda nun. Makalipas ang ilang sandali, Panyero, binalikan na ako ni Aling Sabel. Inabot niya sa akin ang isang plastic container na naglalaman ng minudo. Maraming salamat po, Aling Sabel. Hindi na tuloy namin po problemahin ang ulam namin mamaya. Ay, walang anuman. Sa Sabado'y bumalik ka rito, ha? Dahil magpapalaba ulit ako sa iyo. Sige po. Aling Sabel, sandali lang. Ang ganda naman po ng kwintas sa suot nyo. Totoong ginto po ba yan? Oo. 24 karat gold ito. Regalo sa akin ng asawa ko nung huling wedding anniversary namin. Sobrang importante nito sa akin dahil ito ang huling bagay na ibinigay ng asawa ko sa akin bago siya sumakmi ng buhay. Oo nga pala, Emma. Meron akong itatanong sa iyo. May kakilala ka ba na pwedeng magbantay dito sa bahay ko tuwing gabi? Kailangan niyo po ba ng security guard?
Oo, pero sa gabi lang. Nung nakaraang gabi kasi may nagtangkang pasukin itong bahay ko. Mabutit nagising ako, kaya nagawa kong makasigaw. Kaya umalis na lang siya. Sa palagay ko magdadakaw ang damotres na yon. Hayaan niyo po at magtatanong-tanong po ako sa mga kakilala ko kung gusto nila magtrabaho sa inyo. O siya, Aling Sabel, aalis na po ako. Maraming salamat po ulit dito sa ulam. Hala, sige. Mag-iingat ka. At sana ay magustuhan yun niluto kong menudo. Ngumiti ako kay Aling Sabel, saka ako umalis. Habang naglalakad ako pauwi, ay inisip ko kung sino ang pwede kong irekomenda kay Aling Sabel upang magbantay sa bahay niya tuwing gabi. Hanggang isang ideya ang pumasok sa utak ko. Nagmamadali akong umuwi sa bahay at naabutan ko si Ambo na karga-karga ang aming anak. Nakauwi ka na pala. Oo nga pala, bumili ako ng merienda sa labas. May banana cue sa kusina. Pagsaluhan natin. Sige, medyo nagugutom na nga rin ako. Pero, kanina mo pa yata karga si baby. Hindi ka ba nangangalay? Ay, hindi naman. Saka, bumabawi kasi ako ngayon sa'yo eh. Kaya, di ba? Alam mo na. Alam mo, nakakatuwa ka na ngayon, Ambo, ha? Sana talaga. Ituloy-tuloy mo na yung pagbabago mo. Magbabago na talaga ako kasi ayokong iwanan niyo ako ni baby. Teka, ano pala yung dala mo? Ah, ito, minudo. Bigay sa akin ni Aling Sabel. Itong ulam natin mamaya. Ay, oo nga pala, Ambo. Gusto mo ba ng trabaho? Trabaho? Ano kasi, baka bukas maghahanap ako ng trabaho sa bayan. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan gawin yan. Kailangan kasi ni Aling Sabel na magbabantay sa bahay niya tuwing gabi. Muntik na kasi siyang pasukin na magnanakaw nung nakaraang gabi. Pinaghahanap niya ako ng pwedeng magbantay sa bahay niya. Tapos, naisip ko na ikaw na lang ang irekomenda ko sa kanya. Ano kasi, baka mahirapan ako sa trabahong yan eh. Puyatan yun eh. Ambo, ano ka ba? Talaga namang walang madaling trabaho eh. Lahat ng trabaho mahirap talaga sa umpisa. Pero kapag nasanay ka na, ay magiging madali na rin yung para sa'yo. Saka, maganda na doon ka magtrabaho para malapit ka lang sa amin ni baby, di ba? Hindi mo na kailangan lumayo. Pwede ka namang sa umaga matulog, di ba? Ano, payag ka ba? Sige. Payag na ako. Tama ka. Trabaho rin yan at kung tatanggapin ako ni Aling Sabel, hindi ko na kailangang mahirapan sa paghahanap ng mapagkakakitaan, di ba? Labis akong natuwa sa pagpayag ni Ambo na subukang mag-apply kay Aling Sabel bilang tagabantay sa bahay nito tuwing gabi. Pero mas lalo ako natuwa dahil nakikita ko na inuumpisa niya na ang pagbabago na kanyang ipinangako. Sa araw din na yon ay nagtungo kami sa bahay ni Aling Sabel. Iniwanan muna namin si baby kay Britney para merong mag-aalaga sa aming anak. Pinapasok naman kami ni Aling Sabel sa bahay niya at sa sala kami nag-usap na tatlo. Napansin ko ang labis na pagkamangha ni Ambo habang iginagala niya ang mata sa kabuuan ng malaking bahay ni Aling Sabel. Grabe pala tong bahay ni Aling Sabel. Sobrang laki sa loob at napakaganda. Saka yung mga gamit, halatang mamahalin. Pasensya ka na po. Unang beses kasi nakapasok ni Ampo rito sa bahay niyo. Ayos lang. Natutuwa nga ako na kapag may pumupuri sa bahay ko. Ano palang dahilan na tandito kayong dalawa? Hindi po ba pinaghahanap niyo po ako ng pwedeng magbantay ng bahay niyo tuwing gabi? Naisip ko po kasi na pag-applyin po si Ambo sa trabahong yon. Ganun ba? Kaya ba niyang magbantay at magpuyat? Kaya rin ba niyang ipagtanggol ako kung sakali na bumalik yung magnanakaw? Naku, kayang-kaya ko pong gawin yan, Aling Sabel. Nakita niyo naman ho ang katawan ko. Hindi uubra magnanakaw na yun sa akin. Kung kukunin niyo po ko, gagawin ko po ang lahat
para protektahan ka at itaboy ang lahat ng mga magnanakaw. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago po makalapit sa inyo. Saka mapagkakatiwalaan niyo po si Ambo. Ako na po nagsasabi niyan sa inyo. Sandaling tumahimik si Aling Sabel. Tinignan niya mula ulo hanggang paa si Ambo. Alam ko na nag-iisip siya sa magiging desisyon niya. Kinabahan ako ng sandaling yon. Sa utak ko ay nagdadasal ako na sana ay pumayag si Aling Sabel sa sinasabi namin ni Ambo. Hanggang sa tumango siya ng ilang ulit, sabay ngiti ng matipid. O sige, pumapayag na ako. Si Ambo na ang kukunin ko magbabantay ng aking bahay tuwing gabi. Naku talaga po. Maraming salamat po, Aling Sabel. Kailangan na kailangan po talaga ni Ambo ng trabaho ngayon eh. Salamat po talaga. Kaya mo na bang magsimula babayang gabi, Ambo? Aba, oo naman po. Kahit nga po ngayon na, pwede na po ako magsimula eh. Gabi ka lang magbabantay dito. Mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ayos na ba sa'yo ang 500 piso kada gabi? 500? Wala na po bang dagdag? Naku, ayos na po yun, Aling Sabel. Malaking halaga na po yun para sa ilang oras po na pagtatrabaho po sa inyo. Kung gano'n ay tapos na ang usapan. Salamat pala sa inyo, Emma. Dahil tinulungan mo ko maghanap ng magbabantay sa aking bahay. At Ambo, gawin mo na maayos ang trabaho mo. Ayoko ang malikot ang kamay. Hindi sa sinasabi kong ganun kahan eh. Pero nagpapaalala lamang ako sa iyo. Wag ko kayong mag-alala, Aling Sabel. Hindi ko po sisirain ang tiwala niyo sa akin. Hindi ko po ipapahiya si Emma sa pagre-rekomenda niya sa akin sa trabahong ito. Yun na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ko simula nang nagsama kami ni Ambo. Umasa ako na tuluyan ng magbabago si Ambo at hindi na siya babalik sa dating siya. Kinagabihan ay umalis si Ambo para magtrabaho sa bahay ni Aling Sabel. Umaga na nang nakabalik siya at hinayaan ko siyang matulog maghapon dahil alam ko na puyat siya. Lumipas pa ang ilang araw at patuloy si Ambo sa pagtatrabaho. Nung una ay buo niyang binibigay ang sahod niya sa akin. Pero sinabi ko na magtabi siya ng para sa sarili niya para kapag may nais siyang bilhin ay mabibili niya. Isang umaga ay nasa bahay namin si Britney. Kapag araw ng pahinga niya ay madalas siyang nagpupunta sa bahay para makipagkwentuhan. Mars, kumusta na pala kayo ngayon ni Ambo? Nagsisisi ka na ba na binalikan mo pa siya? Naku, Mars, hindi no. Magsisisi siguro ako kung di ko siya binalikan. Alam mo ba? Nagbabago na si Ambo ngayon at nakikita ko na talagang siniseryoso niya ang kanyang pagbabago para hindi kami mawala ni baby sa buhay niya. Ha! Wish ko lang ay talagang totoo yung pagbabago ni Ambo, no? Baka kasi sa una lang yan, tapos after ng ilang araw balik uli sa dati. Hindi, Mars. Sigurado na ako sa pagkakataong to. Nagbabago na talaga siya. Saka maganda rin na may trabaho na siya ngayon dahil nagiging abala siya. Wala na siyang oras para magsabong at mag-inom. Nakakatulong na rin siya sa mga gastusin dito sa bahay. Well, happy ako para sa inyo, Mars. Nasa na nga pala si Ambo? Akala ko ba sa gabi lang ang trabaho niya kay Aling Sabel. Aba, oo nga no. Alas 9 na ng umaga ay wala pa siya. Madalas alas 5 ay nakakauwi na yun eh. Hindi kaya pinag-overtime siya ni Aling Sabel? Overtime? Sa gabi nga lang ang trabaho niya, di ba? Oo nga pala. Sige na, kailangan ko nang umalis at may gagawin pa ako sa Balor. Ilang minuto matapos umalis ni Britney, ay siyang pagdating naman ni Ambo. Nagtaka ko dahil may mga dala siyang grocery at isang sako ng bigas. May mga damit din siyang binili kay baby at sa akin. Bukod sa mga yon,
ay may binili rin siyang gatas at diaper para sa anak namin. Isang tricycle ang naghatid sa kanya sa bahay. Ambo, saan galing ang mga yan? Binili ko sa bayan. Kaya ngayon nga lang ako nakauwi. Oo nga pala. May binili akong isang kahon ng donut. Yun ang aalmusalin natin. At alam kong hindi ka pa nag-aalmusal eh. Saan ka kumuha ng perang pinambili mo ng mga yan? Sampay, di sa ipon ko. Saka nagsabong ako nung nakaraang araw eh. Tapos nanalo ko. Ano? Nagsasabong ka pa rin? Ang akala ko ba, tumigil ka na sa pagsusugal mo. Ikaw naman, 1 beses lang naman yun eh. Napadaan kasi ako ng sabungan tapos naramdaman ko na swerte ako kaya tumaya ako. At hindi ako nagkamali kasi nanalo ko. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi na ako kagaya ng dati na araw-araw nagsasabong. Hindi ba't nagbago na ako? Saka maging masaya ka na lang kasi marami tayong pagkain, oh. Kahit huwag ka munang tumanggap ng labada, ayos lang kasi may pera pa tayong panggastos ng ilang araw. Hindi ko alam. Pero may kaba akong naramdaman ng sandaling yon. May boses sa loob ng utak ko na nagsasabing nagsisinungaling si Ambo. Ngunit inalis ko yon. Sinabi ko sa akin sarili panyero na hindi ko dapat pag-isipan ng hindi maganda si Ambo, lalo na't sinisikap niya na baguhin ang kanyang sarili. Kinabukasan ng umaga, habang nagluluto ako ng almusala ay dumating si Ambo mula sa pagtatrabaho kay Aling Sabel. Agad kong napansin ang lungkot sa mukha niya, kaya nilapitan ko siya para kausapin. Bakit parang ang lungkot mo? May problema ba? Hindi na kasi ako magtatrabaho kay Aling Sabel simula mamayang gabi. Ano? Bakit? May ginawa ka bang hindi maganda sa kanya? Wala. Ang sabi niya kasi sa akin hindi niya na kailangan na magbabantay sa bahay niya tuwing gabi. Tinanong ko kung bakit, pero ayaw niya sabihin sa akin yung dahilan eh. Baka may ginawa kang mali na hindi mo alam. Siguro kailangan ko siyang kausapin ngayon. Hindi na kailangan. Igalang na lang natin kung anong desisyon niya. Saka huwag ka mag-alala, kasi maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Sa bagay, maraming trabaho ngayon sa bayan. Marami kang pwedeng pag-applyan doon. Oo nga pala. Nasaan yung sombrero mo? Hindi pa suot mo yun nung umalis ka kagabi? Ewan, di ko na nga alam kung nasan eh. Ipinatong ko lang yun doon sa labas ng bahay ni Aling Sabel kagabi tapos nawala na. Pero hayaan mo na yun. May isa pa naman ako sombrero eh. Tapos ka na ba magluto? Gusto ko nang kumain para makatulog na ako. Oo, patapos na ako sa pagluluto. Maya-maya pwede na tayong kumain. Inisip ko na may dahilan si Aling Sabel kung bakit tinanggal niya sa trabaho si Ambo. Ngunit dahil hindi niya sinabi kay Ambo ang dahilan, ay nirespeto ko na wag na rin niyong alamin. Umasa ako na sa mga susunod na araw ay maghahanap na ng trabaho si Ambo. Pero napansin ko na palagi siyang natutulog o kaya ay nakahiga. Hinayaan ko muna siya at inisip ko na baka nag-iipon lang siya ng lakas ng loob bago mag-apply ng trabaho. Hanggang isang umaga, umuwi ako sa bahay na wala si Ambo. At ang anak ko, naisip ko na baka ipinasyal ni Ambo si baby. Kaya hindi ako kinabahan. Pero nang lumipas ang halos kalahating oras, ay doon ko na naisip na hanapin si Ambo. At hindi ako makapaniwala nang nakita ko sa sabungan si Ambo. Karga niya si baby. At talagang nag-init ang ulo ko dahil napakaraming naninigarilyo sa lugar na yon. Nagmamadali akong lumapit kay Ambo at kinuha ko sa kanya si baby. Bumakas ang gulat sa muka ni Ambo. Emma, paano mo nalamang nandito ako? Bakit dinala mo rito si baby? Hindi ka ba nag-iisip? Ang daming naninigarilyo rito at nalalanghap ni baby ang usok mula sa sigarilyo. Umuwi na tayo. Sandali lang, tatapusin ko lang yung laban. O sige, mauna na kayo ni baby sa bahay. Susunod na lang ako sa inyo. Inuwi ko si baby
Makalipas ang ilang minuto, ay dumating na rin si Ambo. Ramdam ko na hindi maganda ang timpla niya at ang hula ko ay talo siya sa sabong. Ay, nako, malas. Talo na naman. Sa susunod, wag mo na sinasama si baby sa sabungan, ha? Hindi mabuti para sa kanya maingay na lugar. Sa daming naninigarilyo doon. Sa ginawa mo, ay parang hindi mo iniisip ang kalusugan ng anak natin. Alangan naman na iwanan ko siya mag-isa rito. Anong gusto mo? Mag-isa siya rito nang wala nagbabantay? Kahit na. Sana kasi inintay mo ko. Saka ang akala ko ba? Hindi ka na nagsasabong. Bakit nandun ka na naman sa sabungan kanina? Wala akong sinabing ganyan. Hindi ko sinabing titigil na ako. Ang sabi ko, minsan na lang ako magsasabong. Hindi gaya dati na araw-araw. Kahit na pa eh. Dapat ay tuluyan mo nang ihinto ang pagsusugal mo. Saka saan ka kumuha ng pera na pantaya mo ron, ha? Hindi ba wala ka ng trabaho? Bakit ba masyado kang pakialamera? May pera ako at wala kang pakialam kung saan ko kinuha yun at kung paano ko yung gagastusin. Ano ba to? Ha, Ambo? Huwag mong sabihin na bumabalik ka na naman sa dati mong ugali. Akala ko ba magbabago ka na? Sinabi ko lang yun para di mo ako iwanan. Pero ang totoo, hirap na akong sundin kung anong gusto mo. At ngayon, gagawin ko na ang lahat ng gusto ko at wala ka ng karapatan na makialam sa akin. Tandaan mo yan. Walang iya ka. Niloko mo ko. Pero mabuti na sinabi mo yan. Dahil ngayon, desidido na talaga akong iwanan ka. At sa pagkakataong ito, ay hindi na ako magpapaloko sa pagmamakaawa mo. Nagulat ako nang mahigpit na hinawakan ni Ambo ang isa kong braso. Sinubukan kong makawala pero hindi ako nagtagumpay. Ano ba, Ambo? Bitiwan mo ako! Aalis na kami ng anak ko! Bahala ka na sa buhay mo! Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Dito ka lang. Kapag pinilit mo ang gusto mo, papatayin kita. Ambo, parang awa mo na. Wala nang patutunguhan tong pagsasama natin. Palayain mo na ako! At ano? Maghahanap ka ng ibang lalaki? Ipagpapalit mo ako? Hindi ako papayag. Akin ka, Emma. Akin ka lang. Tandaan mo yan. Mabilis na nawala ang tapang sa muka ni Ambo. Pinakawalan niya ako at napahawak siya sa kanyang tiyan hanggang sa napaluhod siya. Bakas sa mukha niya na nasasaktan siya, pero inisip ko na umaarte lang siya para hindi ko na siya iwanan. Agad kong inimpake ang mga damit namin ng anak ko. Habang namimilipit sa sakit si Ambo, ay kinuha ko sa duyan si baby. Palabas na sana ako ng pintuan nang hawakan ni Ambo ang laylayan ng aking palda. Nang tignan ko siya, ay namumula ang mukha niya at tagaktak ang pawis niya. Tulungan mo ako! Ang sakit ng tiyan ko, Emma! Parang awa mo na, tulungan mo ako! Tumigil ka na, Ambo! Hindi na ako magpapadala sa pag-arte-arte mo. Alam ko namang umaarte ka lang eh. Para hindi ka namin iwanan. Maniwala ka, Emma! Rico, nagsasabi ako ng totoo! Bakit hindi ka mag-artista? Total ang galing-galing mong umarte. Ito na ang huling beses na makikita mo kami ng anak ko. At hindi na kita babalikan. Tandaan mo yan! Nagimbal ako. Nang biglang sumuka si Ambo ng malapot na itim na likido. Napakarami nang lumabas sa bibig niya at nang natapos siyang magsuka ay nawalan siya ng malay. Doon ko na nalaman na hindi siya umaarte. Ibinaba kong dala kong bag at ibinalik ko ang anak ko sa duyan. Saka ko binalikan si Ambo. Paulit-ulit kong tinapik ang pisngi niya sa pagbabaka sakaling magigising siya. Hindi ko na napigilang umiyak dahil sa labis na pag-aalala. Paulit-ulit akong sumigaw para humingi ng tulong sa aming kapitbahay habang abot langit ang takot ko dahil sa nangyari
kay Ambo. Sa tulong ng mga kapitbahay namin, ay nadala sa klinik ng aming barangay si Ambo. Doon na siya nagkaroon ng malay. Ayon sa nurse na naroon, ay baka merong nakain na kung ano si Ambo para magganon ng ganong reaksyon ang tiyan nito. Umuwi rin kami sa bahay ng araw na yon. Nanghihinang humiga si Ambo sa papag. Umupo ako sa gilid ng higaan at hinawakan niya ang isa kong kamay. Kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa rin ba ang tiyan mo? Nangihina pa rin ako, Emma. Pakiramdam ko, para akong lantang gulay. Emma, parang awa mo na. Kailangan kita, Emma. Iba ang nararamdaman ko ngayon. Parang may mali sa akin. Ano ba kasing kinain mo? At nagsuka ka kanina. Hindi ko nga alam eh. Wala akong maalala na kinain ko para mangyari sa akin yun. Emma, huwag ka nang umalis. Huwag mo kong iiwanan, Emma. Parang awa mo na. Sa tingin mo ba, ay kaya kitang iwanan sa kalagayan mo ngayon? Hindi ako masamang tao para gawin yun, Ambo. Pero sa oras na gumaling ka na, ay aalis na kami ng anak ko. Buo na ang desisyon ko, Ambo. Sagad na ako sa'yo. At huwag mo nang sabihin na magbabago ka na dahil hindi na ako maniniwala. Wala eh. Paulit-ulit na lang kasi tayo. Ilang araw kang mabait, tapos babalik na naman sa dati. Nakakapagod na, Ambo. Pinili kong manatili sa bahay na yon para alagaan si Ambo. Ngunit totoong aalis na kami ng anak ko sa oras na bumuti ang lagay ni Ambo. Ngunit kinabukasan ng umaga ay nagising ako sa pagdaing ni Ambo na para bang sobra siyang nasasaktan. Pagtingin ko sa kanya ay nabahala ako dahil may mga sugat ang kanyang braso. Sariwang mga sugat na pabilog ang hugis. Pinaupo ko siya at hinubad ko ang damit niya. Napasinghap ako dahil maging ang dibdib at likod niya ay puno ng napakaraming sugat. Diyos ko! Bakit ang dami mong sugat, Ambo? Hindi ko alam. Pagising ko, meron na ako nito eh. Aray, sobrang sakit. Ang sakit eh, mga ngapde. Parang sinisilaban ng buong katawan ko. Tulungan mo ko. Anong gagawin ko? Aray, ang sakit, Emma. Di ko na kaya. Emma, parang awa mo na, tulungan mo ako. Parang ako mamamatay. Sandali lang, natataranta ako eh. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Habang namimilipit sa sakit si Ambo, ay biglang dumating si Britney. May dala siyang basket na naglalaman ng kanyang mga panindang pagkain. Good morning, Mars! Baka gusto mong bumili ng pansit? Ay! OMG! Ano nangyari kay Ambo? Bakit ang dami niyang sugat? Britney, tulungan mo kami. Hindi ko rin alam na nangyayari. Pagising namin, napakarami niya na sugat. Kagabi naman, ay wala mga to bago kami matulog. Anong tulong naman na magagawa ko? Diyos ko naman, hindi ako doktor, ano? Tumawag ka ng tulong. Parang awa mo na, Mars. Sige na. O sige. Wait lang. At tatawag ako ng tulong. Bilisan mo, Britney. Nagmamadaling umalis si Britney. Patuloy sa pagsigaw si Ambo dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Hindi ko napigilang umiyak at yakapin si Ambo sa kabila ng mga hindi magagandang bagay na ginawa niya sa akin. Ay aminado ko na may pagmamahal pa rin ako sa kanya. Kaya ganun na lamang ang aking naging reaksyon. Habang yakap-yakap ko si Ambo, ay panay ang dasal ko na sana ay gumaling pa ito sa kung anuman ang nangyayari sa kanya. Makalipas ang ilang sandali,
ay bumalik si Britney. Kasama niya si Mang Emong na kilalang albularyo sa aming lugar. Akala ko ba hihingi ka ng tulong, Britney? Ang tulong na kailangan namin ay mga tao magdadala kay Ambo sa ospital. Bakit si Mang Emong ang dinala mo rito? Sorry Mars, nataranta ako eh. Tapos naalala ko si Mang Emong. Hindi ba albularyo siya? Baka matulungan niya yung si Ambo. Hayaan mo kung tignan ng asawa mo, Emma. Sa itsura ng mga sugat niya sa katawan niya, ay may hinala ko kung ano ang nangyayari sa kanya. Mang Emong, kaya niyo po ba siyang pagalingin? Sa gayon, ay hindi ko pa masasabi. Pero kung papayagan mo kung hawakan siya, ay malalaman ko kung kaya ko ba siyang pagalingin o hindi. Dahil desperada na akong gumaling, ang asawa kong si Ambo, ay pumayag na ako na lapitan ni Mang Emong si Ambo. Pinulsuhan ni Mang Emong si Ambo at tinignan nito ang mga hinliliit sa kamay ni Ambo at ipinagtabi niya ang mga yon. Kinabahan ako nang umiling si Mang Emong. Bakit po, Mang Emong? Ano po ba nangyayari kay Ambo? Delikado ito. Kinukulam si Ambo at ramdam ko na hindi basta-bastang mangkukulam ang kumukulam sa kanya. Pero hindi po ako naniniwala sa kulam-kulam na yan, Mang Emong. Ang mabuti pa, ay ako na lang po ang tatawag ng tulong para madala na po siya sa ospital. Maniwala ka, Emma. Walang magagawa mga doktor sa kaso ni Ambo. Hindi sakop ng kanilang kakayahan at kaalaman ang magpagaling ng ganitong kaso. Ngunit naiintindihan kita kung bakit hindi ka naniniwala sa kulam. Pero sa pagkakataong to, kailangan mong maniwala. Dahil yon ang nangyayari sa iyong asawa. Kung hindi siya gagamutin ng isang albularyong kagaya ko, kinalulungkot ko, baka mawala sa isyambo. Gusto mo ba na mangyari yun? Mars, makinig ka na lang sa sinasabi ni Mang Emong. Ako makapagpapatunay na magaling siyang albularyo. Alam ko kasi, siyang nagpagaling ng almoranas ko noon eh. Oo, totoo yan. Binugabugahan lang niya ng usok yung butas nung ano ko. Tapos, after 3 days, almoranas free na a catch. Kaya sige na, maniwala ka sa mga sinasabi niya kung gusto mo pang mabuhay ang si Ambo. Pambihira ka naman. Talagang pinaalala mo pa sa akin ang bagay na yung Britney. Kung alam mo lang, ilang araw akong binangungot ng butas ng ano mo. Diyos mio, Santissima. Balik na tayo kay Ambo. Emma, hindi ko sinasabi ito sa'yo para kumita ako ng perahan eh. Kilala mo ko. Hindi ako naniningil ng malaking halaga dahil ang layunin ko talaga ay ang makatulong at makapagligtas ng buhay. Inuulit ko, makinig ka. Delikado ang lagay ni Ambo. Kaya kailangan ko ang kooperasyon mo kung gusto pang makasama ang asawa mo. Wala na po ako mapagpipilian, kundi ang maniwala sa inyo. Sa totoo lang, nakapagtataka po talaga ang nangyayari kay Ambo. Kahapon po sumuka po siya ng malapot na itim na likido. Tapos pagising namin kanina, ay puno na po ng sugat ang katawan niya. Dumadaing po siya sa sobrang sakit ng mga sugat niya. Hanggang sa nawalan na po siya ng malay. Ganun na nga. Malinaw na kinukulam nga siya. May kakilala ka ba na maaaring gumawa nito sa kanya? Meron ba siyang nakaaway nitong mga huling araw? Na nagawa niya ng hindi maganda? Eh wala po akong kilalang tao na nakaaway ni Ambo. Sa sabungan naman po, sa tingin ko'y walang problema ang mga tao ron sa kanya. Kung ganon, ay aalamin natin kung sino ang kumukulam sa kanya. Uuwi muna ako sandali dahil may mga gamit ako na kailangan kunin. Babalik din kagad ako. Hintayin niyo lang ako. Nagmamadaling umalis si Mang Emong. Lumapit si Britney sa akin at may pag-aalala niyang tinignan si Ambo. My God! Sino naman kayang kukulam kay Ambo? Wala ka ba talagang kilala na ginawa niya ng masama o na kahit na ano na maaaring magalit sa kanya at gawin sa kanya yan?
Wala talaga akong alam, Mars. Imposible namang ako magpakulam sa kanya, di ba? Oo, bumalik ulit siya sa dati niyang ugali, pero hindi ko kayang gawin yun sa kanya. Saka hindi ako naniniwala nun sa mga kulam-kulam na yan. Kung hindi pa ako pinaliwanagan kanina ni Mang Emong. Ano? Ibig mong sabihin bumalik na naman siya sa dati? Oo, Mars. Kahapon nga, iiwan ko na sana siya. Pero biglang sumama pakiramdam niya. At doon na siya sumuka ng itim na likido. Ikaw talaga, Mars. Napakatanga at martir mo talaga. Kung bumalik na naman pala yan si Ambo sa dati niyang ugali, dapat iwanan mo na siya for good. Hayaan mo siyang magdusa bilang kabayaran sa pagpapahirap niya sa'yo. Mars, kahit masama ang loob ko kay Ambo, ay hindi ko siya kayang iwanan sa kalagayan niya ngayon. Pero sana, Mars, mapagaling pa siya ni Mang Emong. Sana ay huwag siyang patayin ng kung sino mang kumukulam sa kanya. Hindi nagtagal ay bumalik na si Mang Emong. Isang medalyon ang dinasalan niya bago niya isinuot sa kanyang leeg. Matapos yun, ay inilapat niya ang kanyang kamay sa dibdib ng walang malay na si Ambo. Gumalaw ng mabilis ang bibig ni Mang Emong habang nakapikit. Tila meron siyang inuusal na dasal o orasyon. Nagulat kami ni Britney nang biglang nagising si Ambo. Huminga siya ng napakalalim habang nanlalaki ang mga mata. Sino ka? Magpakilala ka sa amin! Hindi niyo malalaman kung sino ako! At ikaw, tanda! Hindi mo kaya kapangyarihan ko! Kung ayaw mo madamay, lumayan mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Kung hindi ka magpapakilala, ay sabihin mo kung bakit mo pinarurusahan ang tao ito! Dapat lang sa kanyang ginagawa ko dahil masama siyang tao! Pinagkatiwalaan ko siya, ngunit sinira niyang tiwala ko. Uunti-untiin ko siya. Papahirapan ko siya hanggang sa bawian siya ng buhay. Yun ang nararapat sa kanya. Kung ano mang ginawa sa ni Ambo, ay mas mabuting patawarin mo na siya. Dahil kaya kong ibalik sa iyo kung ano ang ginagawa mo sa kanya. Huwag mo kong sinusubukan. Ako huwag mo subukan, tanda. Hindi mo alam kung sino ako. At hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Pagkatapos yung sabihin ni Ambo, ay biglang sumuka ng dugo si Mang Emong habang si Ambo ay bumalik sa pagkakatulog. Nababahalang nilapitan namin ni Britney si Mang Emong at kinakabahang tinapik ko siya sa likod. Mang Emong, ayos lang po ba kayo? Ano ka ba naman? Nakita mo namang sumuka ng dugo yung tao tapos tatanungin mo kung ayos lang siya? Natural, hindi ano? Yung kumukulam kay Ambo. Grabe. Masyado siyang malakas. Kahit may suot na akong pangontra sa kulam, ay nagawa pa rin niya akong saktan. Mang Emong, ano na pong gagawin natin ngayon? May pag-asa pa po bang gumaling si Ambo? Susubukan ulit natin bukas na alisin ang kulam sa kanya. Sa gayon, ay kailangan ko muna magpahinga dahil labis ako nang hina sa ginawa sa akin ng magkukulam na yon. Ngunit tumanda ka sa mga posibleng mangyari, Emma. Ano po ba mga pwedeng mangyari? Ramdam ko ang matinding galit ng mangkukulam kay Ambo. Yung mga salitang lumabas sa bibig ni Ambo kanina ay sa mangkukulam yun ang galing. Kinausap ko siya gamit ang katawan ng iyong asawa. Narinig mo naman, hindi ba? Papatayin niya si Ambo at wala tayong ideya kung kailan niya yung gagawin. Diyos ko, tulungan mo kami. Ayoko pang mamatay si Ambo sa ganitong paraan. Gagawin ko lahat ng makakaya ko. Pero mas magiging madali ang paggamot ko sa kanya kung malalaman natin kung sino ang kumukulam o nagpakulam kay Ambo. Baka kasi taga rito lang siya sa lugar natin at maaari natin siyang pakiusapan
na itigil ng ginagawa niya kay Ambo. Kaya sa oras na bumalik ang malay ni Ambo, ay kausapin mo siya. Opo, Mang Emong, hayaan niyo po. Gagawin ko po yan kapag nagkamalay na po si Ambo. Maraming salamat po talaga sa inyo, Mang Emong. Bago umalis si Mang Emong, ay inabutan ko siya ng maliit na halaga. Inihatid ni Britney ang matandang lalaki sa bahay nito dahil medyo nangihina pa ito. Ako naman ay binantayan si Ambo. Walang tigil ang pagdarasal ko na sana ay malampasan ni Ambo ang kanyang pinagdadaanan. Makalipas ang ilang minuto, ay nagising na si Ambo. Agad akong lumapit sa kanya at tumingin siya sa akin na para bang wala siyang alam sa mga nangyayari. Salamat sa Diyos at gising ka na. May kailangan ka ba? Tubig, pagkain, baka nagugutom ka. Masakit pa ba mga sugat mo? Medyo nawala ng sakit ng mga sugat ko. Pero kanina pakiramdam ko, kinakalikot ng kung ano ang lahat ng sugat ko kaya sobrang sakit talaga. Ano palang nangyari, Emma? Habang tulog ako kanina parang may mga boses ako naririnig. Nandito kanina si Mang Emong. Ginagamot ka niya. Ano, si Mang Emong? Yung albularyo? O ano sabi niya? Nalaman ba niya ang dahilan kung bakit ako tinubuan ng ganito karaming sugat? Ambo, huwag ka mabibigla ha. Ang sabi kasi ni Mang Emong ay kinukulam ka raw. May isang tao raw na galit sa'yo. Kaya pinaparusahan ka niya. Kasinungalingan. Sino naman ang magagalit sa akin na sobra? Aray, wala akong kaaway, ano? Yan nga rin ang gusto kong itanong sa'yo eh. Baka may natatandaan ka na nakaaway mo o taong may galit sa'yo. Ano ka ba? Kasasabi ko nga lang na wala akong kaaway, di ba? Kulit mo naman eh. Hindi ba ikaw lang naman tong galit na galit sa akin? Baka ikaw naman ang nagpakulam sa akin. Naririnig mo ba mga sinasabi mo? Kung ako nagpapakulam sa'yo, bakit nandito pa rin ako? Mag-isip ka nga. At kahit galit ako sa'yo, hindi ko yung magagawa sa'yo. Dahil meron pa rin tayong pinagsamahang dalawa. Ama ka pa rin ng anak ko. Kaya kung meron kang kilalang tao na pwedeng gumawa nito sa'yo, magsalita ka na. Kailangan natin siyang makausap para tigilan niya na ang ginagawa niya sa'yo. Ang sabi kasi namang kukulam nang nakausapin ni Mang Emong kanina, ay papahirapan ka muna niya bago kanya patayin. Iginiit ni Ambo na wala siyang taong kagalit o naargabyado. Naniwala ako sa sinabi niya, kaya naging palaisipan sa akin kung sino ang gumawa nun kay Ambo. Kinagabihan ay mas tumindi ang nangyari kay Ambo dahil sa gitna ng kanyang pagtulog ay bigla siyang sumigaw. Pagbukas ko ng ilaw ay nagimbal ako nang nakita kong nagnanaknak ang mga sugat niya. Namimilipit siya sa sakit. Awang-awa ako kay Ambo at agad akong tumakbo papunta sa bahay ni Mang Emong. Hindi na ako nahiya kahit maghahating gabi na. Nang sabihin ko kay Mang Emong ang nangyayari, ay agad siyang sumama sa akin sa bahay. Pinunasan ni Mang Emong ng banal na langis ang mga sugat ni Ambo at kahit papano ay nakabawas yun sa sakit na nararamdaman ni Ambo. Napakalaki talaga ng galit ng mangkukulam na yun sa'yo, Ambo. At napakatalino niya dahil pinapahirapan ka niya sa oras na alam niyang nahihirapan kayong humingi ng tulong. Wala ka ba talagang magagawa para pagalingin ako? Ay, albularyo ka, di ba? Dapat ay alam mong gamutin ng ganitong klase ng sakit ko. Aray ko. Ay! Ang kulam ay hindi isang ordinaryong sakit. Ito ay intensyonal na ginagawa sa'yo para mahirapan ka ng gusto. Malakas ang mangkukulam. At aaminin ko na sa'yo na hindi ko siya kaya. Oo, albularyo ko. Pero kagaya ng mga doktor, ay may hangganan din ang kakayahan ko. Hindi lahat ng sakit ay kaya kong pagalingin. Wala ka naman palang kwenta eh.
Naturingan ka pa naman magaling na albularyo. Pero di mo kahit tulungan. Aray ko! Aray! Ang sakit! Ambo, huwag ka naman magsalita ng ganyan kay Mang Emong. Siya na nga lang ang nalalapitan natin sa problema nating to eh. Mang Emong, pasensya ka na sa mga sinabi ni Ambo ha. Ako na lang po ang humihingi ng kapatawaran sa mga sinabi niya sa inyo. Naiintindihan ko kung bakit siya nakakapagsalita ng ganyan. Magulo ang utak niya ngayon at hindi siya nakakapag-isip na maayos. Pero malakas ang pakiramdam ko na alam ni Ambo kung sino ang taong gumagawa nito sa kanya. Kaya mas mabuti na magsalita ka na, Ambo, para matapos na ang paghihirap mo. Dahil kung hindi mo sasabihin sa amin kung sino ang pinaghihinala mo kumukulam sa'yo, ay baka mahuli na ang lahat. Sinabi na nga wala akong naiisip na pwedeng gumawa nito sa akin eh. Bakit ba ang kukulit ninyo? Papatayin ka niya, Ambo. Papatayin ka niya. Sigurado ako na nasabi na yan sa'yo ni Emma. Pero gusto ko lang ulitin. Kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, ay mas mabuti na magsalita ka na. Tumahimik na si Ambo at umalis na si Mang Emong. Nang wala na ang matandang albularyo, ay doon lang muling nagsalita si Ambo. Tama si Mang Emong. May hinala ako kung sinong taong gumagawa nito sa akin. Ayoko lang sabihin sa harapan niya eh. Dahil nahihiya ako. Salamat naman sa Diyos at magsasalita ka na. Sino ang taong pinaghihinalaan mong kumukulam sa'yo? Sabihin mo na. At baka mapakiusapan natin siya na itigil na tong ginagawa niya sa'yo. Emma, si Aling Sabel. Ano? Si Aling Sabel, nagbibiro ka ba? Bakit ka naman niya kukulamin? Ano kasi, pinagdakawan ko siya eh. Ninakaw ko yung gintong kwintas niya habang natutulog siya. Akala ko hindi niya yung malalaman pero nang nakasalubong niya ako sa daan, ay tinanong niya ako kung kinuha ko ba yung kwintas na yun. Siyempre, sinabi kong hindi. Hindi ko na kasi yun may babalik dahil naisang lako na yun eh. Diyos ko, kaya pala. Kaya pala ang dami mong pera ng mga nakaraang araw. Diyos ko naman, Ambo, ano ka ba? Ang bait-bait na nga ni Aling Sabel, tapos pinagnakawan mo pa siya. Malamang alam niya na ikaw ang nagnakaw ng kwintas na yun. Kaya kanya kinukulam. Pero napakababaw naman niya para gawin to sa akin. At talagang papatayin pa niya ako. Hindi natin alam kung gaano ka-importante ang kwintas na yun sa kanya. Kailangan natin pumunta bukas na umaga sa bahay ni Aling Sabel. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ayoko. Mamaya ipakulong pa niya ako eh. Saka nahihiya ako humarap sa kanya. Gagawa-gawa ka ng kasalanan. Tapos ngayon mahihiya ka. Puro na lang pasakit sa ulo. Anda na mo sa buhay kung tao ka. Wala na talagang pag-asa. Hindi ka na talaga magbabago. Magsasalita pa sana si Ambo, pero bigla na naman siyang sumigaw dahil sa pananakit ng kanyang mga sugat. Labis ako nataranta dahil sa itsura niya ay tila mas matindi ang sakit na nararamdaman niya sa pagkakataong iyon. Nang sandaling yon, ay wala na akong ibang nasa utak, kundi ang tapusin na ang paghihirap ni Ambo. Emma! Tulungan mo ako! Ay, sobrang sakit na! Hindi ko na kaya! Aray! Dito ka lang. Pupuntahan ko lang si Aling Sabel. Ako na makikiusap sa kanya. Naitigil niya na to. Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Tinako ang madilim na daan papunta sa bahay ni Aling Sabel. Nang nasa harapan na ako ng gate, ay paulit-ulit kong tinawag ang pangalan ni Aling Sabel at sinabayan ko pa yon ng pag-uga sa bakal na gate para siguradong magigising siya. Hindi nagtagal ay lumabas si Aling Sabel doon at pinagbuksan niya ako ng gate. Tila alam niya na ang dahilan kung bakit ako naroon, kaya pinapasok niya ako sa loob ng bahay niya para doon kami mag-usap.
Magkaharap kaming umupo sa sala ng bahay niya. Agad kong napansin ang sombrero ni Ambo na nakalagay sa isang parang altar na puno ng itim na kandila. Aling Isabel, gusto ko pong humingi ng paumanhin kung inabala kita ng ganitong oras. Alam ko na po ang naging kasalanan ni Ambo sa inyo. Ninakaw po niya yung isa sa mga kwintas niyo at ako na po ang humihingi ng tawad sa nagawa niyang kasalanan. Bakit ikaw ang nandito at hindi si Ambo? Siya ang may nagawang mali sa akin. Kaya siya ang dapat na nandito. Hindi po kaya ni Ambo na maglakad dahil sa nangyayari sa kanya ngayon. Kinukulam po kasi siya. At ang sabi sa amin ng albularyo, ay isang taong may matinding galit kay Ambo ang gumagawa nun sa kanya. Sinasabi mo bang ako kumukulam sa kanya? Alam mo, ayoko nang maglihim sa iyo. Tama ka. Ako nga ang kumukulam kay Ambo dahil hindi basta kwintas lang ang ninakaw niya sa akin. Ninakaw din niya ang alaala ng aking yumaong asawa. Dahil ang kwintas na yon ay ang huling bagay na iniregalo ng asawa ko sa akin bago siya namatay. Maaaring iisipin mo na kwintas lamang yon at marami naman akong pera para bumili ulit ng ganon. Pero hindi yun ganon, Emma. Walang kahit anong halaga ng pera ang makakapalit sa kwintas na yon dahil sa nakakabit doon na alaala. Pero Aling Isabel, pasensya na po. Parang awa niyo na po. Tutubusin po namin sa sanglaan ng kwintas. Gagawin po namin ang lahat para maibalik po yun sa inyo. Basta itigil niyo na po ang ginagawa niyo kay Ambo. Naaawa na po kasi ako sa kanya dahil hirap na po siya. Hindi niyo na kailangan gawin yan. Dahil nakuha ko na sa sanglaan ng kwintas. Ang ginagawa ko ngayon kay Ambo ay isang parusa dahil sa maling nagawa niya. Sinabi ko na sa iyo, galit na galit ako sa magnanakaw. At ang mga kagaya ni Ambo na kumukuha ng pinaghirapan ng ibang tao ay walang puwag sa mundo. At isa pa, isipin mo na lamang na pabor sa iyo itong ginagawa ko sa kanya. Sa oras na mawala si Ambo, ay makakalaya ka na sa kanya. Matatapos na rin ang paghihirap mo, Emma. Hindi ko na talaga napigilan ang aking mga luha. Humagulgul na talaga ako ng lubos at lumuhod sa harapan ni Aling Isabel at nagsimula akong magmakaawa sa kanya ng gusto. Parang awain niyo na po. Parang awain niyo na, huwag niyo na pong parusahan si Ambo, Aling Isabel. Alam ko po na hindi po siya mabuting tao at marami siyang pagkakamali na nagagawa at gagawin pa. Pero kung kukunin niyo po ang buhay niya, ay tinanggalan niyo na rin po siya ng pagkakataong makapagbago. Kaya Aling Isabel, nakikiusap po ako sa inyo. Itigil niyo na po ang pagkulam niyo sa kanya. Parang awa niyo na po. Hindi ko alam kung hahanga ba ako o matatawa sa iyo, Emma. Napakabuti mong tao na kahit ang taong dahilan kung bakit ka nahihirapan ay handa mong iligtas. Sige, ititigil ko na ang pagkulam ko sa kanya. Ngunit gagawin ko ito, hindi para kay Ambo, kundi para sa iyo. Dahil ayoko na mahirapan ka pa. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Aling Isabel. Tumayo si Aling Isabel at hinipan niya ang lahat ng nakasinding kaldira sa altar. Kinuha niya roon ang sombrero ni Ambo at iniabot niya sa akin. Agad ko naman yung kinuha.
Yan ang gamit ni Ambo na ginamit ko para magawa ko siyang kulamin. Pag uwi mo ng bahay ay sunugin mo yan. Kapag nagawa mo yon, ay doon na matatapos ang paghihirap ng asawa mo. Salamat po. Alam ko po na mabuti ka pong tao. At nagawa niyo lang po yun. Dahil may maling nagawa po si Ambo sa inyo. Magpasalamat ka dahil naawa ako sa iyo. At bago ka umalis, ay may nais pa akong sabihin sa iyo. Makinig kang maigi. Mahalin mo at sarili mo, Emma. Huwag mong hayaan na tatauhin ka ng mali ng isang tao dahil lang sa mahal mo siya. Tumiim sa utak ko ang huling sinabi sa akin ni Aling Sabel. Bago ko umalis, ay mahigpit ko siyang niyakap at muli akong nagpasalamat sa kanya. Pag uwi ko sa bahay, ay sinunog ko kagad sa likod ng bahay ang sombrero ni Ambo Panyero. Pagpasok ko sa bahay, ay naabutan ko si Ambo na tulog. Umasa ako. Natitigilan na talaga ni Aling Sabel si Ambo at hindi na uulitin ni Ambo ang kasalanan na kanyang nagawa. Sa mga lumipas na araw, ay inalagaan ko si Ambo. Ako ang naglinis ng mga sugat niya. Ako rin ang naglalagay ng gamot na ibinigay sa amin ni Mang Emong. Hindi na sumakit ng matindi ang mga sugat ni Ambo. Kaya nasiguro namin na itinigil na talaga ni Aling Sabel ang pangungulam kay Ambo. At nang tuluyan ng gumaling ang mga sugat ni Ambo at nakabawi na siya ng lakas, ay doon ko na ginawa ang isang bagay na alam kong dapat ay noon ko pa ginawa. Isang umaga, nagulat si Ambo ng paggising niya ay karga ko si baby at may bitbit akong malaking bag. Agad niya kaming nilapitan. Teka, ano to? Aalis kayo? Iiwan niyo ako, Emma? Emma, magbabago na talaga ako. Naging malaking aral sa akin yung nangyari. Parang awa mo na, Emma. Kailangan kita eh. Kailangan ko kayo ng anak ko. Pasensya ka na, Ambo. Pero buo na ang loob kong umalis. Napakatagal kong nagtiis sa'yo. Kinalimutan ko ang sarili ko at ikaw ang palagi kong inuuna. At sa pagkakataong to, sarili ko naman ang uunahin ko. Alam kong magiging mahirap to para sa ating dalawa. Pero masasanay din tayo. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko ipagdadamot sa iyo ang anak natin. Pwede mo pa rin siyang dalawin sa bahay ni Lolo Pancho. Naiintindihan ko. Alam ko na hindi naging maganda ang pagtrato ko sa inyo. Inisip ko na kahit na anong gawin ko, ay hindi mo ako iiwanan kasi mahal na mahal mo ako. Sige. Masakit man pero hahayaan na kitang umalis. Dahil hindi nararapat para sa'yo ang isang lalaking kagaya ko. Sa huling pagkakataon, ay niyakap ko si Ambo. Nasa puso ko pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Pero nang sandaling yon, ay mas mahal ko na ang sarili ko. Pagbalik ko sa Maynila, ay buong puso kaming tinanggap ni Lolo Pancho. Nagtrabaho ako para buhayin ang anak ko. At kahit hindi naging madali sa umpisa, ay kinaya ko rin. Mas payapa na ang buhay namin ngayon. Wala nang sigawan, problema, at sakit na dulot ni Ambo. Doon ko rin po naintindihan ang sinabi ni Aling Sabel noon na hindi porke mahal natin ang isang tao
ay hahayaan na natin itong abusuhin tayo. Natutunan ko ng mahalin at pahalagahan ang sarili ko. Hindi na ako katulad ng dating Emma na takot maiwan at handang tiisin ang lahat. Ngayon ay mas matatag na ako para sa anak ko at para sa sarili ko. At kung dumating man ang araw na may lalaking muling magmahal sa akin, ay sisiguraduhin ko na hindi ko nahahayaang maulit pa ang masasakit na karanasan na pinagdaanan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.